Meron pong politikong involved dito sa isyung ito. Kami na po ang nagsasabi, madiin naming sinasabi ni Romel, meron pong politiko na sangkot sa isyung ito. Kung sino yung politiko, kayo na po ang bahalang humusga kung sino talaga. Gaano nga ba katotoo ang balitang nagkalabuan na raw ang celebrity couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque? Sa latest episode ng Christopher Min at tinalakay ni showbiz columnist Christopher Min ang tungkol sa isyong ito. Ayon kay Christy, pinagpiestahan daw sina Bea at Dominic ng intriga dahil marami o manong nagtatanong kung matutuloy pa ba raw ang kasal ng dalawa. Pero sa pananaw ni Christy at ng co-host niyang si Romel Chica, ang bawat ikinakasal daw may tinatawag na wedding jitters. Mayroon pong wedding blues na tinatawag kasi napakatindi po ng tensyon. Dagdag pa ng showbiz columnist, napanood daw niya yung video, yung vlog ni Bea, yung sa Japan. Pinagtaling puso na nga nila ang kanilang sarili. Pinagpadlak na nila. Sabi pa nga ni Bea, hindi po nila ipapakita yung date sa likod kasi yun ang wedding date nila. Kaya sa huli iginiit ni Christy ang una nilang hinala ni Romel na baka nga may wedding jitters lang talaga ang dalawa. Matatanda ang Hulyo pa noong nakaraang taon nang mag-propose si Dominic kay Bea. Pero bago pa man mangyayari ang lahat, madalas na raw pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa pagpapakasal. Samantala, kinumpirma na ni Asia's King of Talk Boy Abunda ang hiwalayan ni na celebrity couple Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa latest episode ng Past Talk Boy Abunda, malungkot niyang ibinalita ang tungkol dito. Kwento ni Abunda, nasa Hong Kong daw siya nitong weekend nang mag-overwhelm daw siya ng emosyon. Una dahil sa pagpanaw ng Dreamscape Entertainment head na si Drew Endrinal at pangalawa ang hiwalayan na Bea Alonzo at Dominic Roque. Hindi rin daw sigurado sa ngayon kung magkakaayos ba o maghihiwalay na ng tuluyan ang dalawa. Matatandaang nauna ng inuulat ng programa ni showbiz columnist Christopher Min ang tila hindi na raw matutuloy ang kasal ng dalawa. Lalo pang umugong ang balita tungkol dito nang maambush sa interview si Bea tungkol sa kanilang wedding preparation ni Dominic at wala siyang malinaw na sagot dito. Sa kabila ng mga balibalitang prenup daw ang dahilan ng hiwalayan na Bea Alonzo at Dominic Roque, pinabulaanan ito ni Asia's King of Talk Boy Abunda dahil aniya hindi raw ito issue kay Dominic. Katunayan daw si Dominic pa raw mismo ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup. Kinumpirma rin niya na sa ngayon ay walang magaganap na kasal. Pinabulaanan din niya na hindi sa April at hindi sa Tagaytay magaganap ang kasal. Sinabi ni Boy Abunda na isinauli na ni Bea ang engagement ring kay Dominic Roque. At syempre po alam namin na katutok po kayo sa pinagpipistahang issue ngayon ng buong bayan. Hindi po namin alam ni Romel Chica kung saan kami magsisimula. Kasi ang dami-dami po nitong mga kwentong ito na nagsasalimbayan ngayon. Siguro, doon tayo magsimula sa ano ba talaga? Hiwalay na ba talaga at wala nang kasalan? Wala na pong magaganap na kasalan. Totoo po na tapos na ang relasyon ni Bea Alonzo at Dominic Roque. At nakipagsaulian na po sila ng kandila, kumbaga. Isinuli na ni Bea Alonzo ang engagement ring. Oo, ipinakipasuli na niya. Ano ba naman, di ba? Kung may naganap ng solian, talagang tuldok na ito. Tuldok na ito na wala na tayong aasahan. Oo, totoo yan. At alam niyo po, mga kapatid, sa dami po ng kwentong nakatarating sa amin, hindi namin maidedetalye ng isa-isa dahil napakaigsi po ng oras ng CFM. Isang oras lamang po tayo, kulang na isang oras, kaya kulang na kulang po talaga ang panahon. Yung mga tanong po ninyo, ano ba talaga ang totoong dahilan? Magkakaiba po kasi yung kwento ng kampo ni Dominic, iba rin ang kampo ni Bea. Pagsaluhin na natin ito pati yung kay Dominic, yung manipulative sad boy. Pag-iisahin na lang natin ito, hindi na magkahiwalay na tema ito. Okay. Hindi po nagsasalita si Bea Alonzo. Si Dominic nagsalita na noon.
na nung si Bea ang tanungin tungkol sa kasalan, umiling siya at sinabi niya, wala pa akong masasabi. Not now. I cannot say anything. Hindi pa po. Ala pa ako talagang masasabi. Noon pa man, kami po ay nagduda na merong laman itong kwentong ito. Hindi masasabi yun ni Bea kung hindi sila nagkaroon ng matinding problema. Di ba naman, Romel? Yes, doong nagsanga-sanga. Kasi kung walang pa-interview si Bea na gano'n, diretso lang yung kay Dominic, doon nagpista na ang lahat eh. Ay, talagang kasalan to death na ito, diretso na. Pero nung kay Bea, doon nagkaroon ng komplikasyon ng lahat-lahat. At doon naglabasan na ang mga maliliit na palaki ng palaki yung mga ano. At sobrang laki na nga na ngayon, di ba? At eto po, mga kapatid, syempre hindi nagpapatalo ang bawat kampo sa isa't isa. May mga nagpo-post po na kamping Bea at may nagpo-post din na kampi naman kay Dominic, di ba? Manipulative sad boy. Ito po ay nag-ugat dun sa picture na inilabas ni Dominic sa kanyang account na nakaupo siya sa bato sa may dalampasigan na parang malungkot at nakatingin sa kawalan. Kaya ang sabi, manipulative sad boy. Ano ang pakahulugan nung nag-post na malapit kay Bea? Ito raw po ang mga tao na gagawa ng paraan na sa isang sitwasyon ay lalabas na siya ang kawawa at siya ang pabiktim, siya ang biktima. Di ba? Parang ganon. Yes. Manipulative, ibang termino lang yan sa manggagamit. Yon. Di ba pagka sinabi mo, pag manipula yan, manipulasyon, panggagamit yon, di ba? At syempre, doon naman sa kabilang kampo, may nagsabi na may mga tao talaga na napaka-deceiving ng itsura na ang akala mo ay walang kaalam-alam at walang kasalanang nagagawa, pero iba pala ang ugali. May ganun eh. Meron. Kaya hindi na po pwedeng itago ito talaga. Ano na ito? Alam mo, kung doon sa Katniel, wala tayong uulinigan na yung dalawa mismo ang nagkakaumpugan, kundi ibang tao lang. Mukhang dito magkakaroon. Oo. Kasi nagsisimula, sinasabi natin lagi na, di ba, nanggagaling sa mga outside forces nila yung nagsasalita ngayon. Napagpupos na dalawang mga opinyon ng dalawang nagmamahalan. Kaya, aantayin ngayon natin kung sino sa kanila ang unang magsasalita. Kasi panay mga ano lang eh. Patambis sila. Patagilid. Parang ganon, di ba? At eto po kasi ayoko lang ma-preempt naman ang SNN kasi kahapon po, naglabas po kami, may upload po kami ng SNN kahapon. Pero mamayang hapon po, alas 4, ay meron pa pong isa. Tayo po ay makikipagkarera sa panahon. At tulad po ng CFM, ang SNN, pareho lamang po ng laman. Kaya lang, mas mahaba po ang oras namin sa SNN. Kaya doon po namin maididiin yung mga kwento. Alam niyo po, mamaya, maguguluhan po kayo Ano ba talaga ang totoo? Meron po kami mga katanungan doon na kayo ang siguro'y maghahanap ng kasagutan. Meron pong politikong involved dito sa isyong ito. Kami na po ang nagsasabi, madiin naming sinasabi ni Romel, meron pong politiko na sangkot sa isyong ito. Kung sino yung politiko, kayo na po ang bahalang humusga kung sino talaga. Yan. Pag sinabi nating politiko, lalaki po ang politiko. Dahil pwede namang sabihin na babaeng politiko, di ba? Pero kapag ginamit mo yung pagpapakilala na politiko na kontrobersyal, lalaki yon. Di ba? Ayun. Naman, ang CFN, nandito ang ulo ng balita, ang katawan po, mamaya. Tama. Oo, ayan. Eto, kita malabo na talagang hiwalay na sina Dominic at Bea. Marami palang issue ang magkabilang kampo at nagkasaluin na. Opo, Tita Nene, nagsoli na po ng singsing si Bea kay Dominic. Ipinasauli na po niya. Eto, sa statement niya ni Bea, halatadong may something na talaga sa relasyon nila ni Dominic. At ito pa po, idadagdag ko lamang po. Nakarating po kay Bea Alonso
ang mga kwento ng mga common friends nila ni Dominic, katulad yung, prenup na yan, okay naman ako dyan eh. Wala namang problema sa akin yung prenuptial agreement na yan eh. Bakit? Kailangan ko ba yung pera nila? Yon ang salitang nakarating sa kampo ni Bea. Ako'y nagugulumihanan, ano. Ang tingin ko kasi kay Dominic eh, para bang napaka-tahimik. Alam mo yon, parang sa bagay, nung nagpasample siya nung kay Daniel, medyo nagbago na yung tingin ko doon eh, di ba? Kasi mas magandang marinig kay Bea na isang babae, yung hindi nadadalo si Daniel dahil nga hindi sila nag-uusap mula nung 2020 pa. Bakit? Hindi ba pwedeng sabihin ni Bea na nung 2020 pa kasi wala na silang communication ni Daniel. Kaya I think ganon. Pwedeng sabihin ni Bea yun eh, bakit siya ang kailangan magpakawala ng salitang, hindi kasi 2020. Alam mo yun, madulas ang dila, di ba? Madulas. So noon pa lang, tapos nito nga, yung mga naririnig ko na, yung mga kwento, ay, very deceiving. Di ba? Kumitan talaga yung panlabas na anyo, hindi mo talaga yan mabibigyan ng 100% paniniwala, di ba? Correct. At saka dito na natin na yun na talagang yung mga hindi natin inaasahan na sinabi niya pala yun. Alam mo dito lumalabas na, di ba? Dahil sinabi niya pala yun, nagawa na pala yun, ginagawa pala niya yun. Eto na yun eh, dito yung panahon na malalaman natin kung sino at ano sila sa isa't isa. Yes.